hopeless na po talaga na hindi ko mahanap uli yung gamit ko kasi hindi ko po nakita yung plate number ng taxi, tas hindi ko din nakita yung pangalan ng taxi, kaya wala na po talagang pag-asa. Sabi ko na lang talaga, Diyos na bahala sa amin. Tinanggap mo rin ba yung explanation ng taxi driver na yun nga, ayaw niyang matikitan kaya siya humarurot? Di po talaga, pero hindi na ako nagreklamo kasi yung concern ko doon na sa uli lahat yung gamit, wala naman yung kulang, kaya pasalamat na lang ako talaga. Pero number one talaga, hindi dapat iniiwan ng pasahero, hindi dapat maging sistema yun. Okay, sir? Oo, sinabihan ko na rin. Pangalawang beses na po yan, nagbabalik sa akin naman nawawala. Oo, pangalawang beses na. Dapat wala ng pangatlo, pang-apat at pang-lima. Si Aiza Balibad, galing po ako ng Davao. Tapos kahapon, anong Huwebes po, dumating ho kami dito ng anak ko para mag-asikaso ho sana ng mga papeles para po makahingi ng tulong ng financial para sa kemo ho ng anak ko. Tapos ho, pumunta ho kami ng Quiapo kasi pupunta ho sana kami ng Malacanang para humingi ho ng tulong. Tapos nang sumakay ho ako ng taxi, sinabi ko sa taxi nga kung pwede, hintayin niya ho muna ako dun sa may BDO kasi magwi-withdraw ng pamasahe ho namin. Pinababa ako ng taxi, sabi ko, kuya, dyan na ho muna yung gamit ko, bababa lang ako saglit. Tapos nung nag-withdraw na ho ako, paglingon ko ho sa kanya, wala na ho yung taxi. Andun ho yung bag ko, laman ho yung 2 cellphone, isang iPad, yung mga papeles ho ng anak ko sa kemo niya, yung passport ko ho, yung mga IDs ko ho, andun ho lahat. Okay, sige. Alright, take care of this. Yung araw na nawala yung mga gamit mo sa taxi, anong naramdaman mo? Hopeless na po talaga na hindi ko mahanap uli yung gamit ko kasi hindi ko po nakita yung plate number ng taxi, tas hindi ko din nakita yung pangalan ng taxi, kaya wala na po talagang pag-asa. Sabi ko na lang talaga, Diyos na bahala sa amin. Tapos tama ba, Ma'am Aiza, 2 lang kayo ng anak mo? Opo, 2 lang ho talaga kami. Kamusta yung anak mo nung nawala yung gamit? Kasi parang nawala rin yung mga documents niya, tama ba? Opo, sabi nga po niya sa akin, paano na lang daw po yung yung iPad niya, yung concerns niya dun kasi 5 years old lang din ho yung anak ko eh. Kamusta Opo. po ba yung baby niyo, ma'am? Ano bang health issues niya na meron siya? Ano po, may rhabdomyosarcoma po kasi yung anak ko, tas kailangan siyang mag-chemo every week. Kaya nga lumabas kami ng Maynila para sana makahanap ng tulong sa financial kasi kulang ho talaga yung kinikita namin sa araw-araw na online selling lang ho yung ginagawa ko. Tas nawalan ka pa ng gamit dito sa Maynila? Nawalan pa po lahat yung papeles niya. Paano ba nawala, Ma'am Aiza? Pakikwento nga ng mabilisan. Nang sumakay ho kami ng taxi sa may bandang Quiapo kasi pupunta sana kami sa Malacanang kasi merong dong nakabalita sa amin na pwede din kami humingi doon ng financial support para sa kanya. Nang sumakay ho kami sa taxi ng Quiapo, sabi ko sa taxi driver, sabi ko, Tay, pwede ho bang bumaba muna tayo saglit dyan sa may BDO kasi nga kulang yung pamasahe ko, yung pera na lang ata ko doon is 200 na lang, baka kulang pamasahe namin papuntang Malacanang. Sabi ko kayo sa taxi, baba na lang ako saglit dito kuya, tapos iwan ko yung anak ko tsaka yung bata kasi saglit lang naman ako, pabilis lang naman to. Tapos sabi ko ng taxi driver, dalhin niyo lang yung anak niyo, ma'am. Tapos sabi ko, sige, dalhin ko na lang tong anak ko, tapos nagmadali na ho akong bumaba. Pagkatapos ko mag-pin sa ATM ko, paglingon ko sa kanya, humarurot na ho yung taxi palayo sa amin. Sabi ko, ala, yung taxi to, umalis. Hinabol ko pa nga ho yung taxi kasi akala ko titigil siya sa may bandang simbahan ng Quiapo. Kaso hindi na ho siya tumigil. Tapos hinintay ko pa siya ng mga 5 minutes kasi baka umikot lang siya. Kaso wala talaga, hindi na siya bumalik. Buti po pala sa bitag kayo dumaretso nung nawala yung mga gamit, nanay. Opo, kasi nakikita ko kasi sa YouTube na yung bitag talaga, uma-action sila sa mga ganyan ng mga problema. So, nung narinig mo, nung nakaharap mo si Sir Ben, kasi narinig mo yung instruction niya, di ba? Binigyan niya na instruction yung staff namin. Anong naramdaman mo? Natutulong na kami. Yung pagsabi pa lang ho talaga nung staff niya, huwag kang mag-alala ma'am, tutulungan kita, sundin mo lang yung ano yung mga kailangan gawin. Pag natapos mo yan lahat, tutulungan talaga kita. Talagang na-relieve ko lahat yung problema ko. Sabi ko sa anak ko, anak, may pag-asa tayo, mababalik yung gamit mo. Tapos ayun, tungtuwa ko yung anak ko. Yun, Sir Carl, ganun po yung nangyari. Actually, nung pumunta rito si Ma'am Aiza, bit-bit na talaga yung baby niya. So talagang pinriority siya ng bitag. Since nagawa ng aksyon ng bitag ang sumbong na ito, kasama natin yun yung mismong staff na umalalay gumawa ng paraan para maaksyonan ang kaso ni Aiza. Kasama natin yung si Bitag Chris Ann. Magandang umaga sa iyo, Chris Ann. Good morning po, sir.
Kwento mo naman sa amin, ano ang nangyari dun sa pag-aksyon ninyo dun sa mismong pagkuha ng gamit ni nanay? Sir, yung araw po na yon, pagkagaling po ni ma'am po dito po sa tanggapan po ng bitag, kakain lang daw po dapat po sila ng lunch, pero that day po, that hour po, may tumawag po sa telepono po ni Miss Aiza po, and then ang sabi po, tumawag po yung taxi operator po doon, and then ang sabi, binalik daw po ng driver po yung mga gamit po ni Miss Aiza. Okay. Pinapapuntahan na rin po agad kay Miss Aiza po yung gamit niya. Tapos po, instruction po sa amin ni Sir Ben na puntahan rin po namin, samahan po namin si Ma'am Aiza po kasama po yung anak niya para po maipakita rin po na talagang kumpleto po yung gamit po na makukuha po niya. Ayan. So, saan kayo papunta niyan, Chris Ann? Ikwento mo sa amin. Una po namin, Sir, pinuntahan po ay yung Quiapo Church po. Siyempre, Sir, inano po namin kung saan mismo nangyari? Yes po, sir. Okay. Then makikita po na doon po kung saan po siya nag-withdraw po ng pera at kung saan po biglang humarurot po yung driver, umalis po bigla. Pangalawa po namin pinuntahan, sir, dumiretso po kami sa barangay po. Nakipag-coordinate po kami kay Kapitana po. Pagkarating po kay Kapitana, good thing po, sir, kasi kilala po mismo po ni Kapitana yung taxi operator po dahil active na botante raw po nila ito. Inalalayan po kami ni Kapitana, kasama po yung mga kagawad po, na pumunta po doon sa taxi operator po. And then, pagka galing po namin sa taxi operator, agad po kaming, ibinalik po agad yung gamit po ni Miss Aiza po. Anong naging reaksyon nung dalawa, nung mag-ina, nung nakita yung mga gamit? Opo, sir, makikita po na tuwang-tuwa rin po talaga yung bata, tsaka una niya pong kinuha yung gamit niya po, yung personal na gamit niya po. Sino yung nagdala ng gamit? Yung driver po mismo, sir, ang nag-surrender po ng gamit. Driver ng taxi? Driver po ng Natanong taxi. ba kung bakit siya humarurot? Sir, according po dun sa mekaniko, ang sabi po sa kanya, kaya daw po siya bigla pong umalis dahil may tumawag, mayroon pong papalapit na pong enforcer po sa tapat po ng Quiapo Church, dun po sa driver. And then, ang nangyari, sir, natakot po yung driver na baka daw po matikitan po yung driver po. So, humarurot na lang po kasi along that Quiapo Church po, sir, bawal po yung mag-standby po. Di sana yung ginawa na lang ng taxi, umikot na lang, tapos binalikan si ate, kahit man hindi siya naka-standby doon, o nakita palapit, umikot muna ulit, tapos kung hindi pa, umikot ulit, tapos binalikan si ma'am. Para sa akin, hindi dapat sana ginawa ng taxi yun. Paano na-contact sila, yung mga complainant natin? Binuksan po nung mismong taxi operator po, si Ma'am Jolimar po yung gamit, yung bag po. And then doon po nakita yung mga documents po, and then yung personal na number po ni Miss Aiza po. Na-contact na rin po agad. Okay, sige, balik tayo kay Ma'am Aiza. Ma'am Aiza? Walang nawala dun sa gamit nung naibalik. Kamusta naman? Wala naman ho. Kompleto naman ho lahat. Awa ho ng Diyos. Tinanggap mo rin ba yung explanation ng taxi driver na, yun nga, ayaw niyang matikitan kaya siya humarurot? Di po talaga, pero hindi na ho ako nagreklamo kasi yung concern ko doon na sa uli lahat yung gamit, wala naman hong kulang. Kaya nagpasalamat na lang ho ako talaga. Hindi ko na ho. Pinausap din ho yung may-ari kung bakit din dumiretso siya. Wala naman hong nakastambay na traffic enforcer. Pero malaking papasalamat mo na naibalik lahat, lalo na yung gamit. Yun na gamit. lang ho talaga yung concern ko ho. Sino si Gabriel Hernandez, Chris Ans? Ang mekaniko po, sir, ma'am ng KJG taxi po. Siya ba yung nag-drive ng taxi? Hindi po, sir. Sa kanya po sinurrender po ng driver. Okay. Sige, kausapin din natin ito si Gabriel Hernandez. Magandang umaga sa inyo, Sir Gabriel. Po. Magandang umaga naman po. Sir, matanong ko lang, ano nangyari? Anong sinabi ng driver? Bakit niya daw sinurrender ang gamit at bakit iniwan yung sinasabi niyang pasahero niya? Sabi ko nung driver, may sakay siya mag-ina. Sakit Quezon Boulevard, tapos nananakbo ng mga ilang minuto, may nakitang bangko po. Mag-withdraw raw ika ng bata. Di nakababa sila ng mga ilang minuto, di bumaba po, tapos may papalapit na enforcer. Alam niya naman po yung matanda. Pag nahuhuli, abala. Di naitakbo niya, kahit na hindi na magbayad, naitakbo. Hindi niya alam na may bag po sa likod. Hindi niya inakala na merong laman yung sasakyan. Opo, tapos dumiretso na rin sa garahe. Sabi ko, ano yung bag na yan? Okay, sir, ganito na lang, no? Mas maganda siguro, parating mo na lang dun sa driver, nasa susunod na lang siguro, mag-iingat sa mga ganyang klaseng sistema. Kasi ang mahirap sa ganyan, sir, kapag kunwari natakas ang gamit, mahirap na baka mamaya masabihan pa na
ninakawan yung sinasabi nilang pasahero. So pagdating sa ganyang klaseng sitwasyon, sir, magiging advice ko na lang para kay sa'yo at sa mga kasamahan mo, na sa susunod siguro, mag-iingat at check siguro talaga kung may gamit. Kung may enforcer man, gumawa ng diskarte siguro, umikot muna or what. Pero kung talagang natatakot at gusto nang bumalik, ay siguro gawan na lang ng paraan para makontak itong sinasabing pasahero. Huwag lang yung simpleng iiwanan lang, hindi syempre kakabahan si ate. At least kahit papano, merong part yung taxi driver. Pero number 1 talaga, hindi dapat iniiwan ng pasahero. Hindi dapat maging sistema yun. Okay, sir? Oo, alam ko yan. Alam ko. Gano'n na lang. Iparating mo na lang doon sa mismong driver, ha? Oo, sinabihan ko na rin. Pangalawang beses na po yan nagbabalik sa akin ng nawawala. Oo, pangalawang beses na. Dapat wala ng pangatlo, pang-apat at pang-lima. Okay? May balik agad. Okay po. Okay, maraming salamat Sir Gabriel Hernandez. So ma'am, siguro bago tayo magtapos at magpaalam ngayong araw, huling mensahe mo na lang siguro sa nararamdaman mo, sa bitag, lahat. Ma'am, anong gusto mong sabihin bago tayo magtapos ngayong araw? Una sa lahat ho, nagpapasalamat po talaga ako sa bitag, lalo na ho yung sa kay Sir Ben at saka sa mga staff ho niya, kasi kung hindi ho talaga nila kami tinulungan, hindi ko din ho alam kung makukuha ko pa rin ho yung mga gamit ko. Tsaka ang babait ho nila, hinatid pa ho nila ako galing dun sa Malati, dun sa Quezon. Talagang hinaus to house pa nila ho ako. Sobrang abala na ho talaga yung ginawa nila sa akin. Pero inasikaso nila ho kami ng maayos ng anak ko. Kaya nagpapasalamat ho talaga ako ng marami sa inyo, sir. Okay, Ma'am Aiza, no, since ako din yung anak ni Sir Ben na si Carl Tulfo, on behalf ng Bitag, no, kami ay nagpapasalamat din sa tiwala ninyo at sa pag-appreciate ninyo dun sa naging tulong namin. Okay, maraming salamat po, Ma'am Aiza. Salamat po ulit. God bless po sa inyong lahat. Okay. At dyan nagtatapos ang sumbungan natin ngayong araw. Hinggit sa sumbungan, investigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak Bitag, ilalaban ka at di kayo iwan. Sa ngalan ni Ben Bitag, ako si Carl Tulfo. At ito ang hashtag, Ipobitag mo.